of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw. So ngayong araw mga kabaka ay gusto po nating i-discuss sa inyo yung keys to consider in post-calving management. Napakahalaga po ang post-calving management para po ma-ensure ang health at saka productivity ng hindi lamang po sa ating inahin, kundi kasama po dyan yung bagong panganak na guya. Ano-ano po yung mga keys na dapat i-consider po natin? Number one po yung observation and care. So kailangan po na i-monitor po natin ang ating inahing baka at ang kanyang anak sa loob po yung una pong 24 to 48 hours mula po sa kanyang pagpanganak. Mag-check po tayo ng signs of distress and complications. Kasama nga po dyan yung retained placenta or urethane infection. Kaimportante po na ma-ensure natin na humihinga po ng maayos at active ang ating bagong panganak na baka. At ang pangalawa po dyan ay yung kanilang nutrition. Importante po na makapag-provide tayo ng high quality colostrum sa ating bagong panganak na baka sa loob po ng 2 oras mula po sa kanyang kapanganakan para po ma-ensure natin ang kanyang immunity. Ma-boost po natin ang kanyang immune system. I-ensure din po natin na magkaroon po ng access ang ating inahin sa malinis at saka balance po na diet para po maka-recover kaagad doon sa stress na kanyang dinanas during sa kanyang panganganak at para po masuportahan po ang kanyang pagbigay ng gatas. At ang pangatlo po dyan ay yung health management. So kasama po dyan yung vaccination at saka deworming both ng cow at saka calf according po doon sa herd health plan po natin. Monitoring din po ng sign po ng mastitis at saka respiratory issues at saka titingnan natin baka po nagtatai ang ating guya. Pag napansin po niyo yan, ay kailangan po ay tumawag po kayo ng veterinarian para mabigyan po kayo ng guidance. At kasama po sa health management, yung recording po ng ating baka. Kailan po ito nanganak, gaano po ito kabigat, at kung ano po yung gamot na ating nabigay. At pang-apat po dyan ay yung environment. So kailangan po mag-provide po tayo ng malinis at saka tuyo po na environment para po sa ating bagong panganak na baka kasama po ng kanyang anak, at kailangan po bigyan po natin sila ng adequate space para po komportable na makapadidi po ang ating bagong panganak na inahin. At kailangan po i-maintain po natin ang kalinisan para po maiwasan ang infection. Ang panglima po ay yung bonding and nursing. So i-ensure po natin nakakadidi po ng maayos at enough po yung milk ng inahing baka para po sa bagong panganak na guya. At tingnan din po natin ang behavior po ng bagong silang na baka. At siguraduhin po natin na hindi niya po ito nire-reject or sinusuwag. Kung kinakailangan po, i-assist po natin. So may mga instances po na iniipit po natin yung liig ng nanay o kaya tinatalian po natin ito para po ay matulungan po natin yung bagong panganak na makadidi. And of course, yung number 6 dyan ay yung weaning preparation. Kailangan po healthy na po yung ating baka para po makapag-wean po tayo sa madaling panahon. Kailangan mabigyan nga po natin yung ating inahin ng balanced diet as a result po dahil nagdididi po yung kanyang anak ay para mas mabilis po yung kanilang weaning pag healthy po yung ating mga guya. Dahil po ang weaning period po natin ay between 7 to 8 months, sa loob po ng panahon na yan ay gradual po na na-introduce na po natin. Nakikita nyo po dito, kahit yung mga 3 months pa lang po ay kumakain na po sila ng solid foods. And ang papito dyan ay yung stress management. I-minimize po natin yung stress both doon sa inahin at saka sa bagong panganak po na baka po natin. Kaya kailangan po natin na matutunan yung calm and gentle handling technique ng ating mga baka para maiwasan po yung mga unnecessary stress. At ang pangwalo ay
regular check-up. Mag-schedule po ng pagbisita ng ating municipal vet para po ma-address kung may mga health issues po sa lalong madaling panahon. And ang panghuli po niyan ay yung pag-maintain po ng detailed record sa calving dates, health treatments, feeding regime at saka calf growth metrics. So kailangan po natin itong mga data na to para po sa ating magiging decision sa mga darating na panahon. So again, by focusing on these areas, you can ensure the well-being of both calf and calves post-calving and supporting the health and productivity ng ating bakahan. So yun lamang po. Ito po muli si Arnel Corpus sa ngalan po ng ating partner, si Pastor Julius Paler. Kami po ay patuloy na humingi ng suporta. Paki-like, share, and follow po ang aming page sa YouTube at saka sa Facebook. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating